Tingnan nyo mga kabanwa ang puno po ng langkaw. Kung napapansin nyo mga kabanwa, marami po siyang mga sugat sa katawan. Ayan guys, oh. Mga piklat po sa katawan. Ayan. Ayan guys. Talaga pong sinadya po namin na tatarin po ang puno ng langka. Kasi nga po, sa paniniwalang ilang years na kasi itong hindi namumunga. Para mamunga guys, kailangan tatarin yung puno ng langka. Kaya kung napapansin nyo, marami siyang mga sugat-sugat, no? Mula sa ibaba, yan, paikot guys, ayan, mga sugat, oh, paitaas. Ang paraan na ito mga kabanwa ay tinatawag po na stressing. Ini-stress po natin yung puno para magpalabas pa siya ng bulaklak sa bunga. Kasi nga po kapag tinatad natin, sinugatan natin yung katawan ng puno, iisipin po ng puno na para siyang mamatay or puputulin. So ngayon magpapalabas siya ng bunga at saka bulaklak. Kasi nga po kahit na isipin niya kahit na mamatay na siya, may maiiwan pa siyang mga lahi, binhi ba guys, mga kabanwa, binhi, para may maiwan siyang binhi. Yan. Yan po yung purpose po ng pagtatadtad sa katawan po ng puno ng langka guys. So, o diba? Actually itong paraan na ito guys ng pagpapabunga, epektibo naman po to kapag ganito po ang ginawa nyo sa puno nyo. Talagang namumunga po siya guys, mga kabanwa, no? Ayan, no? Based na rin po dun sa aking experience guys, no? Kapag nagtatad po kayo ng katawan ng isang puno, dapat po wag po masyadong magkakadikit-dikit po yung mga sugat. Kapag tinatad mo, dapat may space, no? Maglagay ka po ng space dito, dito, tapos dito, ganyan, palipat-lipat po yung pagkakatatad sa puno. Hindi po yung parang tatarim siya dito, tapos dito din, dito, paikot, parang magkakarugtong po yung mga sugat. Kapag ganyan po ang nangyari guys, kapag magkakarugtong po yung mga sugat na pagkakatatad sa puno, mamamatay po yung puno guys. Kasi itong balat po ng puno, ito po ang daanan po ng pagkain ng puno. Diba ang mga halaman kumukuha po sila ng pagkain mula sa lupa, no? Sa pamamagitan ng kanilang mga ugat. Dumadaan po yan dito sa balat. Kaya kapag tinatad mo tapos magkakadugtong po yung mga sugat, mapuputol po yung daanan po. Based na rin po doon sa aking experience, may isa pa kaming puno ng langka noon na tinatad po ng aking pinsan, no? Tinatad na yung katawan. Ang nangyari po dun sa puno ng langka ay namatay po siya. Nagtaka po ako kung bakit siya parang nanamlay yung mga dahon ng puno. Yung pala mga kabanwa, nung tiningnan ko yung katawan ng puno, over na po yung pagkakatadtad sa katawan ng puno, nasubrahan po siya. Kaya namatay yung puno guys. Nung time na yun, may bunga na po siya guys. Nanghinayang ako may bunga na tapos tinatad pa. Kaya yun, namatay yung puno ng langka guys. Kaya kayo pag nagtatad kayo ng puno ng katawan ng kahit anong puno guys, mga kabanwa, kahit anong puno, kailangan po may space para hindi po siya mamatay. Yan. Stressing po ang tawag dito. Saka mayroon pa isang parang guys, maliban sa pagtatad ng katawan ng puno, mayroon pang isa yung pinapako yung katawan. Nakakita na ba kayo ng katawan ng isang puno na may pako? Ganon din po yun guys, pagpapabunga din po yun. Stressing din po ang tawag doon. Na-stress po ang puno. Ayan. So ayan mga kabanwa, sana po may natutunan po sa video na ito. Please paki-subscribe po sa aking YouTube channel for more videos. Maraming salamat po sa panonood nyo.